Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon, guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell, guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Rico Der, shoutout kay Randy Terencio. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Patayin ang ama. Putulin gamit ang espada. Napakalakas ng kapangyarihan nito na tiyak na papatayin nito si Peigo gamit ang isang espada. At ang kawawang Peigo ay hindi man lang napagtanto ang panganib, sinubukan lang niya ang kanyang huling lakas upang subukang iligtas ang kanyang mga angkan. O baka naman napansin niya, pero wala siyang lakas para asikasuhin ang mga bagay sa ulo niya, gusto lang niyang bilasin mo para maabot ang mga iyon. Si Pilyu, ngunit hindi nag-atubili si Peiho, inihampas niya ang malaking espada ng diretso at bumaba. 1 metro, kalahating metro, 10 sentimetro. Ang ikapitong prinsesa at ang iba ay halos imulat ang kanilang mga mata, at ang kanilang mga puso ay nakataas sa kanilang mga lalamunan. Ngunit wala pang 1 sentimetro ang layo nito sa leeg ni Peigo. Nasnap, isang maliit na bato ang lumipad sa kung saan, walang kinikilingan, at nakasentro sa talam. At ang tila malakas na suntok ni Peiho, ngunit sa ilalim ng impact ng batong ito, siya ay direktang lumihis mula sa track, at sa isang slam, binaluktot niya ang kanyang katawan sa lugar at nilaslas sa tabi niya ng isang espada. WHO. Sa pagkakataong ito, hindi lang si Peiho ang nagulat, maging ang iba pang mga sundalo tulad ni Mingyu ay hindi napigil ang tumingin sa paligid. Kumunat ang noo ni Mingyu at nagpakawala ng malay. Gayunpaman, walang kahit isang tao sa paligid. Paano ito nangyayari? Medyo natarante si Mingyo. Kung may mga masters, nasa calculations pa rin ni Mingyo. Kung tutuusin, napakalaki ng pamilya Pei, hindi katakataka na may mga nakatagong Panginoon. Gayunpaman, kung ito ay isang master na hindi man lang matukoy ang kanyang sariling kamalayan, ito ay magugulat sa kanya ng kaunti. Kung tutuusin, ano ngayon ang cultivation base ni Mingyo? Hindi sa banggitin ang patayo at paalang, ngunit hindi bababa sa ito ay isa sa mga namungunang masters, at talagang walang maraming tao sa mundo ang gustong sugpuin siya. Hindi pa banggitin ang pamilyang Pei, natatakot ako na bihira ang paghahanap sa buong demon race. Ngunit, tinitigan niya si Zhu Yanshua ng masama, at nang makita ni Zhu Yanshua ang kanyang reaksyon, bigla niyang naramdaman na parang may kaharap siyang malaking kaaway. Kung sinong gustong pumatay sa akin hindi muna ako tinatanong. Sa sandaling ito, isang kaaya-ayang boses ang pumasok sa tainga ng lahat, at pagkatapos, sa kawalan ng ulirat, bigla silang nakakita ng isang figure na nakatayo sa flagpole sa gitna ng Fushang Playground. Hindi napigilan ni Mingyu na lalo pang kabahan, dahil napapalibutan ang flagpole ng mga palaruan, at walang matataas na gusali sa paligid. Kaya naman, kung gusto niyang makarating sa flagpole, dapat ay lumitaw siya sa harap ng lahat. Ngunit ang lalaking ito, na parang isang iglap, ay biglang sumulpot sa flagpole, sa sobrang bilis, paano ito posible? Malinaw na sila ay nasa mataas na espiritu sa sandaling itinapon ang bato, at imposibleng hindi mapansin na may lumitaw. Ngunit, ang mga katotohanan ay nagsasalita ng mas malakas kaysa sa mga salita. Sa makatuwid, isa lamang ang posibilidad, ang kaharap niya ay isang master. Hindi nakakagulat na hindi siya ma-detect ng kanyang kamalayan. Gayunpaman, bagamat nabigla si Mingyu, hindi siya natakot, dahil kahit na ang kaharap niya ay isang master, mayroon siyang 200,000 elite na sundalo at maraming top masters. Kamahalan. Malamig na tanong ni Mingyu, nakatingin sa figure sa flagpole. Ang figure ay nakasuot ng itim, at ang itim na enerhiya ay nawala na hindi ito malayo sa kanya, ngunit hindi niya makita ang kanyang hitsura, kahit na ang kanyang katawan. Kung kayo ay magkakilala, ang inyong kamahalan ay magmadali at umalis dito.
hindi madali para sa inyo ang magtanim. At ayaw naming mahirapan kayo. Sabi ni Zuyanshua. Hehe, kung ignorante ang iyong kamahalan, then I have to be sorry. Maybe, you do have some skills, but do you think you have a chance to show it in front of US? Napakamatuwid ng sinabi ni Zuyanshua. Kung tutusin, ang lakas ng hukbo sa likod niya ay nandito. Marahang umiling si Heying at ngumiti ng nakakainsulto. Ano? May kasalanan ka ba? Nagi-guilty ako. Niloloko mo ba ako? Ngumiti si Zuyanshua ng nakakainsulto. Kaya ang mga hindi kaya ay pinahiya mo sa publiko, at ang mga may kakayahan ay banibitawan. Hindi ba guilty conscience iyon? Ngumiti si Heying ng mapang-asar. Biglang nagbago ang mukha ni Zuyanshua, at kailangan niyang sabihin na ang mga salita ng kabilang partido ay tumama sa kanyang puso at tumama sa kanyang lumang mukha. Ang kalaban ay maaaring biglang lumitaw sa hukbo ng 200,000 katao. Naturally, ito ay may lakas upang takutin ang mga tao. Pinili ni Zuyanshua na bumitaw, ngunit dapat niyang aminin na ayaw niyang magdulot ng gulo. Sige, alang-alang sa konsensya mo, pinapaalala ko rin sa'yo, either umalis ka habang good mood ako ngayon, ituturing ko na parang walang nangyari, o the next second, another suffocating scene, nangyari. Bahagya lang siyang napangiti, at isang napakalaking hininga ang pinakawalan sa kanyang katawan. Nang marinig ni Zuyanshua ang mga salita ng lalaki, hindi niya maiwasang matawa ng malakas, ngunit nang gumawa siya ng aksyon, naramdaman na lang niya ang isang napakalaking hininga na direktang dumampi sa kanyang mukha. Tawag. Parang ihip ng hanging umiihip. Naramdaman lang ni Zuyanshua na sa sandaling iyon ay hindi na niya maimulat ang kanyang mga mata, at ang kanyang katawan ay biglang natangay at malapit ng umatras. Nagmamadali siyang lumaban ng may swerte, at medyo maayos naman. Sa halos parehong oras, karamihan sa mga sundalong iyon ay walang kanyang paglilinang. Sinasadya man nilang lumaban, o yaong nang aapi sa kanilang mga kamag-anak na babae, halos imposibleng lumaban sa napakalaking bagyong ito, o sila ay napadpad sa lupa, o direktang hinaypan sa lugar para sa ilang lap. Maging si Mingayo ay kinailangan pang hamarang sa kanyang harapan gamit ang kanyang mga kamay, na nagpaganda ng kaunti sa sitwasyon. Ang lakas lang ng hangin, aabot sa ganito ang aura ng lalaking to. Masyadong exaggerated diba? Sa tabi ni Mingyu, hindi napigilan ng kanyang mga crony na mapasigaw sa gulat. Bahagyang bumukas ang mga mag-aaral ni Mingyu, at ang buong tao ay nagulat. Oo, kapag ang isang tao ay naglabas ng kanyang tunay na chi, karamihan sa kanila ay napapaligiran lamang ng hangin ng chi, ngunit ang flagpole ay 4 o 500 metro ang layo mula sa kanila. Sa ganitong distansya, ang chi ay maaari pa rin kumalat sa ihip ng hangin. Falling people, hindi ito dahil hindi ito nakakatakot. Ang iyong kamahalan, ang iyong panloob na lakas ay talagang malalim. Nasa unahan si Zuyanshua. Matapos ang bahagyang pagkabigla, alam niya kung nasaan siya, kaya malamig niyang sinabi sa anino, gayunpaman, ito ba ay batay sa lahat? Sa sandaling bumagsak ang boses, ang matandang immortal na si Feng Ji ang unang napahinga at nagsabi, oo, sabi nga, ang 2 kamao na ito ay hindi tugma sa 4 na kamay, ano pa, mayroon kaming 200,000 kabayo, at ikaw ay isa lamang, tao. Panipi, malamig din na sinabi ng Black Mountain Demon Girl, ang iyong kamahalan ay isang matandang senior, tulad ng sinabi, dapat kang maging malinaw sa sitwasyon, tama ba? Senior, marahan na ngumiti si Heying, ito ay isang magandang pangungusap, old-timer, gusto ko ito, kaya tawagan ito ng ilang beses pa. Nang marinig ang mga salita ni Heying, ang isang grupo ng mga tao ay hindi maiwasang mapatulala. Kitang-kita na isang segundo, nagtatalo ang magkabilang panig, paano kaya biglang mag-iba ang mga salita sa susunod na segundo? Gayunpaman, kung hindi mo kailangang makitungo sa gayong eksperto sa antas ng senior, hindi ito dahil hindi siya maaaring sumang-ayon sa kahilingang ito. Ang isang taong may kultibasyon na tulad niya ay dapat talagang tawaging senior. Sa pag-iisip nito, nilunok ng Black Mountain Demon Girl ang kanyang laway at sinabing, Senior. Ibinuka ng Black Mountain Demon Girl ang kanyang bibig, at sinabi rin ng 4 na Panginoon at ng isang grupo ng iba pa, Senior. Very well, napakagaling ng maliliit na apo. Kung tutusin, ayon sa init ng ulo ko,
hinding-hindi na ako magsasabi ng isang bagay sa pangalawang pagkakataon. Gayunpaman, aminin ko rin, kayong mga lalaki, hinikayat ninyo ako sa sukdulan. Masaya, kaya ako gagawa ng exception para sa iyo. Umalis ka na agad dito, I think walang nangyari, otherwise, you will stay here. Nang bumagsak ang mga salita, bigla siyang tumigil sa pagbibiro tulad ng dati, at ang buong tao ay matalim ang talam, at ang hangin sa paligid niya ay agad na tumigas. Nagulat ang lahat, but then, may galit. Damn you, gusto mo ba talagang mag-toast at hindi kumain at parusahan? Ayaw lang naming magkagulo pa. Tingin mo ba talaga natatakot kami sa iyo? Oo, matanda, sa tingin mo ay masyadong mahaba ang iyong buhay. Dahil kailangan mong mamatay, huwag mo kaming sisihin sa pagiging walang awa. Isang grupo ng mga tao ang naghihintay at pinagalitan, kahit si Mingyu ay hindi napigilan sa oras na ito. Hindi man niya tinawag ang kanyang senior, hindi niya napigilan ang kanyang mga tauhan sa pagsigaw. Ang layunin ay hindi mag-aksaya ng lakas tao sa harap ng naturang master. Pagkatapos ng lahat, ang sitwasyon ay naging matatag. Ngunit ang pagtitimpi ni Wei Wei ay hindi nangangahulugan ng takot, ang lumang bagay na ito ay walang kahihiyan, ito ay maput lamang. Kaya lang, sa ilalim ng kanyang galit, kumpara sa iba, mayroon pa ring pag-iingat. Hindi niya alam ang mga detalye ng kabilang partido, at hindi niya malaman ang lakas ng kabilang partido. Napigilan lang niya ang galit at tahimik na tumingin sa anino mula sa likuran. Natatakot ako sa sinabi mo. Marahan na ngumiti ang anino, gayunpaman, hindi ako natatakot, dahil hindi ko binalak na makipagkasundo sa iyo. Nandito ako upang pumatay ng higit pa. Joke, you beat US 200,000 people alone. You fucking brag and don't care about the occasion. Matanda, presbyopet ka, at magulo ang utak mo, di ba? Ngumiti si Heying, nag-iisa ako. Tama na, ang mga salita ay nahulog. Ang anino ay gumalaw. Fuck, ang isang fucking taxi ay hindi maaaring patayin o ipahiya. Isang tao ang pumalo sa 200,000 sa atin. Siya ay nangangarap. Fuck, guys, halika na. Galit na galit din ang kumpol ng mga tao, sobrang puot talaga ng kutong-kutong ito. Dahil dito, mabangis na pinamunuan ng 4 na master ang isang grupo ng mga tao, direktang nakaharap sa anino at pinatay sila. Gayunpaman, pagkatapos lamang na sumugod ng halos 1 segundo, ang itim na anino ay biglang dumaan sa kanila. Sa sandaling hindi sila sumasalamin, ang itim na anino ay papalapit na sa pinakamalapit na Zuyanshua. Ano? Ang 4 na master. Isa pa, 1 o 200 sundalo lang ang mas mababa, kahit isang harapan. Direktang nilabag ba ang linya ng depensa? Hindi ito matatawag na multo, laban lang ito sa langit. Paano niya nagawa iyon? Walang oras para mag-isip si Zuyanshua, dahil sa sandaling natulala siya, nasa harapan na niya ang anino. Wow! Bigla siyang nagtago ng hindi namamalayan, ngunit kahit na galit pa rin siya sa pag-iipon ng panloob na lakas sa proseso ng pagtatago, ito ay malinaw na ang kanyang antas ng paglilinang ay maaaring hindi nagkakahalaga ng pagbanggit sa harap ng anino. Isang pagwawalis lang ng anino, at ang buong katawan niya ay lumipad palabas, at pagkatapos ay bumagsak ng husto sa lupa. Puff! Si Zuyanshua ay dumura ng isang subo ng dugo ng direkta mula sa kanyang bibig, at ang buong tao ay nagulat. Hindi man siya tuluyang nakatakas sa kalaban, hindi siya direktang inatake ng kalaban. Nakumpirma niyang dinadaanan lang siya ng kalaban. Pero bakit dumadaan lang, pero sapat na para saktan siya ng ganito? Sinubukan niyang gumalaw ng kaunti, ngunit sa kasamaang palad, naramdaman niyang nabali ang lahat ng buto sa kanyang katawan, at hindi niya maigalaw ang kahit isang daliri. Paano naman yun? Nag-alinlangan lang si Zuyanshua sa buhay. Bagamat bilang may-ari ng lungsod, mas naglaro siya sa karunungan, ngunit hindi ito nangangahulugan na wala siyang paglilinang. Hindi siya ganoon kalakas, pero siguradong hindi siya mahina, pero sa harap ng anino na iyon, para siyang sanggol, hindi makalaban. Sa huli, nakasimangot din si Ming gayon ni Fang. Siya ay nagmamasid sa labanan sa pagitan ng dalawang panig, ngunit habang siya ay nagmamasid, siya ay nagiging mas natatakot. Ang pagtatanim ng anino na ito ay maaaring mas mataas kaysa sa naisip niya. Pwede ba? Biglang may naisip si Mingyu.
Maaaring may mga taong malapit sa tunay na Diyos sa pamilya Pei. Malumanay na sabi ng nasasakupan, at kasabay nito, ikanaway niya ang kanyang kamay, at habang bahagyang pinoprotektahan si Minggayo pabalik, inutusan niya ang higit pang mga sundalo na mabilis na sumugod sa mansyon upang umalalay. Posible naman, malamig na sabi ni Mingyu. Bagaman ang pamilya Pei ay isang makalumang puwersa, ito ay naging maayos sa lupain ng mga demonyo sa loob ng maraming taon. Sa nakalipas na mga taon, ang mga ambisyon ng pamilyang Pei ay mabilis na lumawak. Kaya naman, hindi maiiwasang isipin na ang pamilya Pei ay dapat na magawa ito. Noong una, akala ko ay may potensyal ang young master ng pamilyang Pei, pero ngayon parang hindi lang iyon. Sabi ni Mingyu, mayroon silang mga ninuno na nakarating sa tunay na Diyos, o malapit sa tunay na Diyos. Sabi ng subordinate, tumanggo si Mingyu, at ngayon, ito na nga ang pinakamalaking posibilidad. Mag-order ka, subukan mong huwag patayin siya, ngunit hulihin siyang buhay. Sabi ni Mingyu, gusto ng matanda, bagaman siya ay mabangis, siya ay palaging isang nakulong na hayop. Ang pagpapanatili sa kanya ay magiging mas kapaki-pakinabang sa atin sa hinaharap. Naiintindihan ng subordinate na ito na gusto siyang paamuin ng matanda tulad ng anak ng pamilyang Pei sa isang masunuring aso na may ngipin. Malamig na ngumiti si Mingyu, magpadala ng higit pang mga eksperto. Tungkol naman sa mga babaeng miyembro ng pamilya ng Pei, hayaan silang tumigil muna sa paglalaro, at hulihin silang lahat. Mga nakatatanda ng pamilya Pei, mayroon akong paraan upang ipaluhod mo siya. Natural na naiintindihan ng mga subordinate ang kahulugan ng Minggayo, at ito ay walang iba kundi ang pagkuha sa mga babaeng kamag-anak na ito bilang mga hostage. Sa ngayon, hindi siya nagpabail, at nagmamadaling inutusan ang iba na sumugod para kunin muna ang mga babaeng miyembro ng pamilya na sina Pigo at iba pa. Sa looban, pagkatapos na masira ng itim na anino si Zhu Yanshua, hindi niya ito pinakinggan, at dumaan sa buong daan, papalapit sa kinaroroonan ni Pei Hu at iba pa. Si Pei Hu mismo ay labis na inis nang siya ay nag-ambala. Ngayong nakita niya ang itim na anino na naglakas loob na salakayin siya, hindi niya maiwasang magalit, at kinuha ang isang grupo ng kanyang mga crony upang patayin ng direkta ang itim na anino. Mag-swipe. Gayunpaman, ilang saglit lang matapos ang laban, narinig na lamang nila ang tunog ng mga kakaibang ingay, at ang itim na anino ay sumugod sa likuran nila na parang multo. Nang ibaba nila ang kanilang mga mata, hindi nila maiwasang mapatulala. Sa oras na ito, ang lahat ay talagang may mahabang marka sa kanilang tiyan. Nang maingat nilang hawakan ay unti-unting umaagos ang dugo mula rito. Ang mas ikinagulat nila ay wala na ang kanilang anak. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!